Sige po, good morning po sa ating lahat. Pakibati nga po ulit ang inyong katabi. Sabihin niyo, good morning. Yes. Yan. Sige po, tayo po ngayon ay tuloy-tuloy na makinig ng salita ng Diyos. At katulad nga po ng tema natin for this month of March, tayo po ay may tema na the faith of life. Sabihin niyo nga po, the faith of life. Ang buhay, pananampalataya po natin. Napakahalagang aspeto po ito ng ating mga buhay, lalo na nang tayo ay pinagharian na ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Alam niyo po, kapag pinagbulay natin ang salitang faith, madalas ito ay nadidescribe sa agriculture. Di po ba? Familiar tayo doon? Sa Bible, madalas inahahalin tulad ang pananampalataya sa pagsasaka. Imagine niyo po na may isang magsasaka at sa kanyang pagsasaka, every year ay talagang umaani siya. Every year. At ah siya ay matagal na nagtatanim, he is used na sa kanyang pagtatanim, masipag siya, inaalagaan niya ang lupa, tinatanggal ang mga damo, at regular itong dinidiligan ang kanyang mga pananim. At dahil doon, taon-taon, yearly, ay meron siyang nakukuhang bunga doon. Ngunit isang araw, may dumating sa kanyang pagkakataon na ang kanyang pagiging pagsasaka ay na-distract siya, napunta sa ibang landasin ng kanyang attention. Dahil doon, nung the year after, siya ay nagsakang muli, nagtanim siya, kaso pagkatapos siya magtanim, parang napabayaan na niya yung kanyang pagsasaka kasi na-divert siya sa ibang bagay. Siya ay nalibang hanggang sa dumating ang panahon ng anihan. Pagbalik niya sa kanyang saka, ay nagulat siya dahil ang dinatnan niya ay tuyong lupa, madamong sakahan, kokoonti ang mga bunga, yun ang nadatnan niya. Dahil napabayaan niya ito for how many long days and months ang lumipas. Hindi na niya yung naalagaan, hindi na niya yung nadiligan. Kaya makikita natin, pagbalik niya, hindi na yon usual nung kanyang nakita. Ang nadatnan, ang expectation niya, meron siyang aanihin, pero nung nakita niya, dahil nga sa kanyang kapabayaan, na-distract siya sa maraming bagay, nakalimutan niya ang kanyang sinasakahan. Kaya pag tingin niya, nakita niya, wala siyang masaka. Puro damo, puro tuyong lupa. Halos wala siyang makuha, ma-benefit doon. Alam niyo po, ganyan ang ating mga pananampalataya. Amen po ba? Kailangan meron siyang continuous nurturing. Sabihin niyo nga po, nurturing. Yes, kailangan palagi natin siyang hindi siya nawawala sa ating mga isipan dahil kapag once na napabayaan 'yan, mahirap pong bumalik ulit. Katulad nung magsasaka kanina, nung balikan niya yung kanyang lupa, he will start over again. Tama po ba? Aalisin niya ang damo, magbubungkal na naman siya, gagawin na naman ng ganyan, maghihintay na naman siya ng mahabang panahon para sa harvest, hihintay na naman siya ng panibagong taon. Uulit na naman siya kasi bakit? May napapabayaan. At yun isang madalas na cause, na dahilan kaya kapag may napabayaan tayong parte ng anuman ang ating ginagawa, lalo na sa ating spiritual growth na tinatawag, ay ang mahirap dun yung uulit ka na naman sa umpisa. Di po ba? Kasi bakit? Hindi mo na pwedeng balikan kung ano yung iniwan mo noon. Kasi napabayaan mo siya, may mga tutubong damo dyan. Magiging tigang ang lupa. Ganyan po ang ating mga pananampalataya. Kaya ang tanong, inaalagaan ba natin ang ating mga pananampalataya araw-araw? Dinidiligan ba natin ito? Po ba? Yan ang hamon sa atin ngayon sa umagang ito. Kasi ang topic po natin ay yung tatawag nating the growth of faith. Sabihin niyo nga po, the growth of faith. Ito po yung keep growing to the next level. Ibig sabihin, dapat hindi tayo humihinto sa paglago. Amen. Patuloy na paglago, hindi yung pabalik-balik, tas lalago. Tapos mapapabayaan na naman, tas magta-thrive na, magpapagod na naman para makapunta. Tas mapapabayaan na naman. Hindi po ganoon. Ang tawag dito, ang growth of faith, isa siyang continuous process na dapat nagaganap sa ating buhay at hindi natin siya napapabayaan. Amen. Sige po, bago natin 'to pagpatuloy, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon dahil ngayon pa lamang Panginoon, alam po namin meron kang sasabihin sa amin. Mayaman na yung biyaya Panginoon ng iyong mga salita. Patuloy niyo nga po kaming gabayan, ang aming mga kaisipan, ang aming mga damdamin, Lord, upang
Magbunga, Panginoon, ang iyong mga salita na aming maririnig ng pananampalataya sa iyo at pagtibay, Panginoon, ng aming pagkilala sa inyo. Salamat po aming Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Last week, natutunan po natin, no, sariwain po muna natin yung last week na lesson ni Pastor Obet. Meron po siyang tinatawag na dalawang uri ng faith. Natatandaan niyo po ba yan? Yung natural and spiritual faith. Natatandaan niyo po ba? Yung natural faith, saka yung spiritual faith. Kaya kung gusto nating, katulad kanina, kung gusto nating palaguin ang ating mga pananampalataya, kailangan gumagamit tayo ng tinatawag na spiritual faith. Sabihin niyo nga po, spiritual faith. Hindi natural. Amen. Hindi po natural. Hindi kapag sinabi ni boss na pumasok ka ng Sunday, papasok ka. Kapag nanampalataya ka sa boss mo, tawag doon natural faith. Amen. Parang ayaw niyo po. Ang faith mo, kapag ang faith nasa tao, hindi siya Diyos, ang tawag doon natural faith. Paano yung pastor? Kapag hindi ko siya sinunod, mawawala naman yung trabaho ko. Mawawala naman ako ng kita. Mawawalan ako ng trabaho. Paalisin niya ako kapag di ko siya sinunod. Alam po, yun na nga eh. Sa ganyang pag-iisip, kaya hindi tayo makagamit ng spiritual faith. Nabablock ang ating spiritual faith ng natural faith. Nakita niyo po ba? Nakikita po ba natin yon? Ay, pastor, parang napakahigpit naman yan kung palagi na lang palang gano'n ang gagawin natin. Tanong ko po sa inyo, kailan po ba may pinabayaan ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya? Is there really a time in the Bible na mababasa tayo nung isang taong to sumampalataya sa Diyos, pinabayaan siya ng Diyos? Oh no. Kaya dapat laging overruling ang ating spiritual faith, ang spiritual faith ng pananampalataya natin sa Diyos, sa Kanyang mga salita, over our natural faith. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya. At ano po yung pananampalataya yun? Tawag this is spiritual faith. Sa Panginoon. At hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa natural. Natural faith is based on what we see, what we understand, or experience in this physical world. Puro tayo, baka magkulang, baka mawalan, baka mahirapan. Di na natin iisip, baka naman magalit si Lord. Baka naman sumusuway ako kay Lord. Minsan, napansin niyo po, focus tayo doon sa natural faith. Nasasantabi si spiritual faith. Kaya, let's not twist the situation para lang maging favorable siya sa atin. Apo, huwag nating papalitan yung ating takbo ng pananampalataya natin, yung salita ng Diyos, para lang maging favorable siya sa ating mga sitwasyon. Ang spiritual faith, tandaan po natin, ay matatagpuan natin yan sa Word of God. Wala po, yan po yung lesson natin last week. Okay, recap po ito. And we must be assertive to this truth. Dapat, agresibo tayo sa ganitong katotohanan na ang spiritual faith natin, lalago lang siya sa pakikinig at sa pagsasagawa ng salita ng Diyos. Minsan po kasi napepeke tayo niyan eh. Akala natin, nag-grow tayo, pero kapag sinalamin natin sa Word of God ang ating mga buhay, lumalabas ng totoong level ng ating faith. Minsan pala akala natin lumalago na tayo, pero kapag harapan mo ng tinignan yan sa salita ng Diyos, ay, oo nga, napapabayaan ko pala. May mga ganon. Kaya we will always look for our spiritual growth in light of the Word of God. Sige po, basahin po natin ang ating main text sa umaga pong ito in John chapter 15, verses 1 to 2. Ito po yung parable of the sower na tinatawag. Ito po yung talinhagan ng manghahasik. Ang sabi po niya, ito, mamaya yun sa application. Ito po yung Jesus, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang siya ang puno. Siya ang kailangan nakadugtong tayo sa kanya dahil siya ang puno at tayo ang sanga. Ang sabi niya sa John chapter 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. And then, makikita po natin dito, this is a metaphor na ginamit ng ating Panginoong Jesus. Tinulad niya ito sa isang, ang tawag kanina, pagtatanim. Katulad po ng introduction natin kanina.
In verse 2, ang sabi niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sino yun? Ang Diyos. Kasi siya ang tagapag-alaga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. When we talk about growth, madalas nating maiisip yung halaman or puno, gaya po ng illustration natin kanina. Di po ba? Madaling intindihin ang pananampalataya kapag nire-relate natin siya doon. Ganito nga ang ginamit ni Jesus na metaphor patungkol sa spiritual growth ng isang Kristiyano. Kailangan para kang isang puno na naka-attach, isa tayong sanga na naka-attach sa puno. Pamilyar ang mga disciples, ang audience po sa John chapter 15 nito is ang kanyang mga disciples. Nung sinabi ito ni Jesus, pamilyar sila dito. Hindi lang dahil marunong silang magsaka, kung hindi, ito ang pagiging punong yan at ang branch, ang metaphor, that exact metaphor na ginamit ni Jesus ay unang ginamit sa bansang Israel. Pamilyar po dito ang mga disciples dahil una itong ginamit sa bansang Israel. Ang sabi sa Isaiah chapter 5 verse 7, ang ubasang ito, again, the vine, sabihin nyo nga po, vine. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. They know that, even the disciples of Jesus, na ituturo yan sa kanila. Alam nila na ang tinutukoy ni Jesus is the nation of Israel. Pero makita natin mamaya may progressive yon. Hindi na siya about sa bansang Israel lang, kundi sa bawat mananampalataya na. Sabi nga po dito ng amen ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yes, mamaya makita natin, tayo ang secondary audience yan. At ang bayan ng Huda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Again, kapag tayo nagtatanim, katulad ng introduction ko po kanina, we are always expecting for fruit. Sabihin nyo nga po, fruit. Di po ba umaasa tayo ng bunga? At dito, ganun din ang Diyos. Nung tinuring niyang sanga ang bansang Israel, He is expecting, the Lord is expecting them to bear fruit. Kasi, yun ang resulta ng paglago. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. God is expecting them to do justice. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Kabaligtaran ang nangyari sa kanila. Hindi pinairal, hindi nakita yung bunga na dapat ina-expect ng Diyos sa kanila. Inasahan niyang paiiralin nito'y katwiran, the righteousness. Maging just sila, makatarungan sila, at maging makatwiran sila. Maging matuwid ang kanilang pamumuhay. Ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Opposite. Hindi nakikita yung bunga. Para bang kapag tinignan natin siya, yung bunga niya is bulok na bunga. Hindi siya pwedeng mapapakinabangan na bunga. God planted Israel like a farmer plants a vineyard. He cared for them, gave them His law, and blessed them. Yan ang ginawa ng Diyos. Inalagaan talaga niya ang bansang Israel. Binigyan niya sila ng kanyang utos at talagang pinagpala niya ang bayang Israel. Nabasa po ba natin yan sa Bible? Po ba? But instead of obedience and faithfulness, nagrebelde ang Israel. Imbis na sana justice and righteousness ang makikita sa kanilang pamumuhay, nagrebelde sila. Hindi yun ang naging bunga ng bansang iyon. If the Israel now failed to do it, kung nabigo silang gawin yun noon, ano ang itinuturo ngayon ng ating Panginoong Jesus in John chapter 15 para tayo ay lumagong espiritual? Again, sinasariwa dito ni Jesus, His covenant, His promise, His word, His command. Hindi lang ngayon sa kanyang mga disciples, kundi secondary, tayo rin na bawat sasampalataya sa Kanya. Pinapanariwa ng Diyos ang kanyang covenant na yun sa Israel at ngayon ini-spread na niya yun sa bawat taong sasampalataya sa Kanya. Kaya ang tanong po natin sa umagang ito, paano ngayon ang operasyon ng pagpapalago sa pananampalataya? Paano nga ba ito nag-ooperate? If God is giving us now the new wisdom in John chapter 15, kung paano ba tayo lalago at magiging mabunga tayo, hindi katulad ng failure ng Israel. Although nakakalungkot man po talaga, pero yun ang nangyari. Nag-fail sila na sila yung mabunga. Pero ano ngayon ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus in John chapter 15? Para tayo ngayon maging mabunga na.
Hindi na tayo mauwi sa pagiging unfruitful or magkakaroon siya ng bad fruit. How growth in faith operates. Una po, alam niyo po, tayo pong lahat ay nagsisimula sa ating tinatawag na saving faith. Sabi niyo nga po, saving faith. Nang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, God implanted us by regenerating us ang tinatawag na saving faith. Kinarga sa atin yun ng Diyos para sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya, in our studies, magsabi nga po ng amen ang natapos na sa kanyang solas. Magsabi nga po ng amen nagtapos sa kanyang solas, nakapag-solas na. Amen, yan. Buti po marami. Familiar po tayo dito. We are saved. Ito po yung saving faith. Ito yung initial. We are saved. Pwede po ba nating lahat sabay-sabay na basahin? We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone, and for the glory of God alone. So sa atin ngayon na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, that is our initial faith. Dapat dyan tayo sumasampalataya. Kasi niligtas tayo ng Diyos, He regenerated us sa pamagitan ng kanyang grasya lamang, pananampalataya lamang, kay Kristo lamang, sa pamamagitan ng salita lamang, at para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. So ang regeneration na tinatawag natin dito, or justification, ay tinatawag natin siyang monergistic. Sabihin nyo nga po, monergistic. Medyo, marami tayong mga ganyan po ngayon. Ibig sabihin po ng monergistic, ibig sabihin, it is accomplished by God alone. Amen. Diyos lang ang nagligtas sa atin. Kaya makikita natin yung verse, yung sabi kanina, we are saved na, pabalik. Isang slide, pabalik. Hindi, pabalik na. Pabalik. Atras. We are saved. Yan. Ang grace nanggagaling sa Diyos. Ang faith nanggagaling sa Diyos. Si Kristo ay galing sa Diyos. Ang Scripture ay salita ng Diyos. At lahat ng ito ay gagawin natin for the glory of God. Ang tawag doon, ang sentro ng kaligtasan ay ang Diyos. Sabihin nyo nga po, ang Diyos. Ang tawag doon is monergistic. Ang Diyos lang ang kumikilos. Pero ano po ngayon kapag tayo niligtas na ng Diyos? O ano na po ngayon, after our saving faith, kung niligtasan niya tayo, ano na po ang gagawin natin? Hintay na lang mamatay? Hindi po. Kung paanong hinahanap ng Diyos ang bunga sa Israel na pinili niya, again, ang Diyos pinili niya ang Israel at hinahanapan niya ito ng bunga, ay gayon din po ang hahanapin din ng Diyos sa atin. Hinahanapan niya din niya tayo ng bunga dahil pinili niya tayo at iniligtas na tayo. God will search for growth and fruits to His chosen people. Tandaan po natin yan. Ang Diyos lagi niyang hahanapin ang bunga at paglago sa mga taong at sa mga bansang pinipili niya. Kaya kung pinili niya ang Israel noon, hinanap niya ng bunga, yes, tayo din ngayon. Kung tayo pinili at pinagharian na tayo ng ating Panginoong Jesus, we are saved by faith, ay hahanapan din tayo ng bunga at paglago ng ating Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Again, that first statement ay nagpapakita ng monergistic, ng pagiging monergistic ng Diyos. And then, ang sabi niya in the second statement, pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. Sabi niya, at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ang sabi ng Diyos, pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. I chose you kasi hahanapan ko kayo ng bunga at talagang hahanapan ko kayo ng growth, ang sabi ng Diyos. Kung ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay monergistic, ang ating paglago naman sa ating pananampalataya at ang mga bunga ng ating pananampalataya ay tinatawag natin siyang synergistic. Sabihin niyo nga po, synergistic. Synergistic, ibig sabihin, it is God's grace and human responsibility. Sabihin niyo nga po, God's grace, human responsibility. Ang ating pong paglago sa pananampalataya ay grasya ng Diyos at responsibilidad po natin. Tandaan po natin, not co-equal, but co-significant. Hindi sila magkapantay, pero pareho silang mahalaga.
Baka po magkamali ang iba sa atin dito. Pero lagi ang dalawa, it's synergistic. God's grace and human responsibility. And sabi niya sa Galatians 2:20, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Again, that's the monergistic saving faith, grace of God sa atin. Di po ba? Niligtas niya tayo, meron na tayong bagong buhay. Yan ang sinasabi niya sa unang statement. Sabi niya, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, here in this world, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. I will live, sabi niya, by faith in Christ Jesus who loved me and He gave His life for me. Ganito rin ang sinabi ni John sa John chapter 15 verse 4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Manatili kayo sa akin, ibig sabihin that is the human responsibility. Mananatili din ako sa inyo, ang tawag din is God's grace. Pinagsasama yan lagi ng Diyos para tayo ay magkaroon ng paglagong spiritual. Hindi po natin pwedeng iasa na lang talaga sa Diyos ang lahat ng grasya para tayo ay lumago. Kasi kung ganun, dapat sana tayong lahat ay malago na. Amen. Kasi bakit may papalago pa lang? May minsan umuulit sa paglago. Bakit may ganon? Kasi may isang napapabayaan. Ang tawag doon is the human responsibility. Kailangan view natin ang ating progressive, ang ating buhay pananampalataya na ito'y grasya ng Diyos at tayo'y may responsibility din dito. Ito ngayon ang operation ng Diyos para mag-grow tayo in faith. God's grace and human responsibility work together. Sabi nyo nga po, work together. Lagi silang magkasamang nagtatrabaho. Ang magsasaka ay dumedepende sa Diyos para sa araw at ulan. Pero kailangan niya magbungkal, magtanim, at umani. Amen. Oo, mayroong grasya ang Diyos ng ulan at araw. Pero ang natutubo dyan, kung titignan mo lang, kung wala kang gagawin, kailangan magbungkal, kailangan magtanim, kailangan mong umani para meron kang anihin. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:10, this is foundational po to, no? Sana nasasabayan po. Ngunit dahil sa kagandahang loob, again, by the grace of God, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Yung grace ng Diyos yun, hindi naman siya nawalan ng kabuluhan. Kasi bakit? Katunayan, ang sabi niya, nagpapagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. I know my responsibility. I'm working for it, ang sabi ni Paul. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan. Again, nag-work kasi pareho eh. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng masipag ka lang tapos hindi ka umaasa sa grasya ng Diyos. Uuwi tayo sa pride. Uuwi tayo sa kayabangan. Hindi tinuturo ng mga talatang ito at ng synergistic approach ng Diyos sa ating paglago ang pagmamalaki o pagmamataas. Uy, ako pinipili ko kasi to. No. Ang sasabi dito ni Paul, tignan po ninyo, work together. Sabi nga po ulit, work together. Katunayan, sabi, nagpapagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, pero, di yun natatapos. Not my own responsibility, sabi niya, not by my own strength. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Again, pinagko-combine lagi yung ating responsibility at ang grasya ng Diyos. Ngayon, ulitin ko po, not co-equal but co-significant. Hindi sila magkapantay. Ano ba ang pantay natin sa grasya ng Diyos? Hindi naman talaga pwedeng itapat yon. Pero pareho silang mahalaga. Kaya kapag naunawaan po natin na magkasama ang dalawang ito, God's grace at human responsibility, we have the potential to grow. Sabi nga po, potential. Yes, we have now the potential to grow. Kapag naintindi natin ang ating paglago, hindi siya kusa. Grasya yan ng Diyos at kailangan responsable tayo diyan. Ngayon, kung ganito pala, ang tinatawag nating paglago, ang proseso ng Diyos ng paglago, salaminin naman po natin now, tinatawag nating our responsibility. Tandaan po natin, ang grasya ng Diyos, hindi siya nagkukulang. Sabihin nyo nga po, hindi nagkukulang. Yes, hindi nagkukulang ang grasya ng Diyos sa atin. It is always sufficient, ang sabi ni Paul. It is always efficient. It is always effective, ang sabi niya. Pero,
meron nga tayong tinatawag na human responsibility pa rin at kailangan sinusukat natin ang tinatawag nating human responsibility, yung responsibilidad natin sa ating spiritual growth. Kailangan meron tayong sukatan na tinitignan upang we can really measure at we can really assess in our life that we are really spiritually growing at tama yung ginagawa natin sa ating buhay. Mahirap kasi yung naliligaw tayo ng landas. Akala natin lumalago tayo, sabi ko nga kanina, pero natural faith pa lang pinapairal natin, hindi spiritual faith. Ngayon dito, spiritual talaga to. Spiritual faith to. Ang mga sukatan, paano ko ngayon susukatin ang aking spiritual growth? Spiritual faith lang ang makakagawa nito. Believe me. Kaya kung nagagawa ko ba ang responsibility ko, paano ko ngayon susukatin ang aking spiritual growth? Una, suffering. Sabi niyo nga po, suffering. Alam niyo po, ang ating spiritual growth, nakikita yan kapag ang isang mananampalataya, kaya na niyang magbata. Alam niyo po yung pagbabata, yung pagtitiis ng hirap, ng sakit. Mamaya makita natin. Sabi niya, in John chapter 15 verses 1 to 2, ako ang tunay na puno ng ubas, that is Jesus, at ang aking ama ang tagapag-alaga. In verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. In verse 2, sa mga nagtatanim, meron po ba ditong nagtatanim? Ang tawag po dito ay pruning. Sabi nga po, pruning. Ito yung pagtanggal ng mga hindi kailangan. Kailangan alisin yung mga sangang batay, kailangan alisin yung mga nabubulok na sanga, kailangan tanggalin yung mga ganito, kailangan linisin ito. Ang tawag doon is pruning. Pinapalago kasi natin yung isang sanga para wala siyang kaagaw sa sustansya, sa nutrients na dapat niyang makuha upang siya ay lumago at mamunga. Pruning is the process of selectively cutting away. Ito, okay? Ang pruning daw po, ito siya yung proseso ng pagpipili. Okay, selective. Na pagpuputol ng mga patay at mga overgrown branches or stems. Ito yung mga sobrang ganon. Masyadong maraming sanga sa isang sanga. Especially to increase fruitfulness and growth. Nakpakita mo nga yung picture. Ayan, ganyan. Kailangan ito po kasing sangang malaking yan, kailangan mamunga yan. Okay? Para mamunga yan, kailangan linisin itong mga bagong sumusulpot na to. Kasi itong mga bagong sumusulpot na to, naka-attach sa main tree, kaagaw yan ng sustansya. Makikita nyo, less ang bunga nun. Konti lang ang bunga. Kaya kailangan ng tinatawag nating pruning. So bakit may pruning? Kasi ang mga hindi kailangan na sanga ay umaagaw nga doon sa nutrients na dapat ay nandun sa sanga na lumalago lang. Napakahalaga ng pruning sa pagtatanim dahil ito ang paraan para lalong lumago at mas maging mabunga ang isang sanga. Ganoon din po sa atin. Pinuputol mismo ng Diyos ang mga unnecessary na nakadugtong sa ating buhay para tayo ay lumago. Pinuputol yun mismo ng Diyos. Kaya minsan yun yung nararanasan nating suffering. Sabi niyo nga po, suffering. It is painful but necessary. Masakit pero kailangan. Makita tayo, magdadagtayon kapag yung puno, pinutulan mo ng mga ganon, may kakatas na dagtayon. It is painful, but it is necessary. Ang prosesong ito ng pag-alis, pagputol at paglinis sa atin ng Diyos ay maaaring hindi masarap sa pakiramdam dahil marami sa aalisin sa atin ng Diyos ay mga bagay na attached na tayo. Masin po ba yun? Minsan yung inaalis ng Diyos yung mga, gusto ko dito Lord ba't mo naman ako inaalis dito? Hindi kailangan tanggalin yan para mag-grow ka. Minsan ang hirap nun. Minsan we are suffering in that. If we want to grow, dapat ma-prune tayo sa systems of this world. Balikan po natin yung preaching po ni Pastor Obet last Sunday. Natatandaan niyo po ba yung the system of this world? Dapat di tayo naka-attach dito. Ang sabi, yung tinatawag na materialism, moral, yan, materialism, yung pagiging materialidad. Yung gusto ng ganito, ang daming gusto sa buhay na puro material. Minsan, pinuprune tayo dyan ng Diyos. Yung moral relativism, yung dahil ba ngayon okay na yung bakla, bakla na rin ako. Hindi, bawal. Okay na yung live-in na rin, mag-live-in na rin tayo. Hindi po ganoon.
Pinupurun tayo doon ng Diyos. Makita mo yan ang binabaklas sa atin, yung pride, lalo na yung pride. Ayaw yan ng Diyos, kaya Diyos mismo puputol siya sa atin para hindi yan tumubo. Kung naalala nyo, kaya kapag tinignan natin mga biblical characters, sila Job, nakaranas ng ganyan, inalis ang materialism kung talagang genuine ang kanyang paglago. Di po ba? Inalis yung pride, baka kasi umaasa na siya sa kanyang paglago kasi sabi ni Satan, kaya lang naman sumasamba sa iyo yan kasi binibigyan mo ng lahat. Oh, no, no, no. And even sexual immorality. Kailangan ma-detach tayo sa mga bagay na yan, the systems of this world, para makita yung growth sa atin. Ang mga bagay na ito ay nagpapanggap, okay, na mahalaga kahit sa totoo ay hindi natin sila kailangan. At sinasakal nila tayo sa ating paglagong espiritual. Amen? Parang, Pastor, kailangan ko yung materialism eh. Kakal ko bure. Kailangan. Pupurun tayo dyan. Kung kilala niyo si Richie, natatandaan niyo, si Richie ang ruler. Pinupurun ni Lord yung kanyang pagiging materialistic. Sabi niya, benta mo lahat yan. Kaso hindi niya maalis-alis. Ayun, hindi lumago. Ang Diyos mismo, yan ang salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, handa ka na bang mag-prune ng mga hindi kailangan sa buhay mo para lumago ka? Sabi nga po ng Amen, ang handa na. Amen. Kailangan maghanda po talaga tayo dito. One way or the other, we will really experience that. Na magtataka tayo, bakit nung nag-grow na ako kay Lord, parang nawawala yung mga ganito? Parang nung nag-uumpisa na ako magseryoso kay Lord, bakit parang nag-umpisang doon ako maubusan ng ganyan? Daming kulang, ba't parang lumalaki lalo yung Tignan po natin. Tandaan, we cannot be both attached to God and to this world. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng attach tayo sa Diyos, tapos gusto mo attach ka rin dito sa mundo. Hindi pwede yun. May kailangan talagang aalisin dyan. Pero sana, wag naman po ang Diyos. Amen. Wag naman po ang Diyos. Yung iba po kasi talaga, Sunday, Lord detach ka muna. Ikaw ang kailangan munang maalis kayo. Eliminate. Hindi po ganon. Sabi po niya sa John chapter 15 verses 18 to 19, kung napopuot sa inyo, ito po yung sabi ko kanina, kung napopuot sa inyong sanlibutan, alalahanin ninyo ako munang kinapuotan nila bago kayo. Ano yung sinasabi dito ni Jesus? You will sure face suffering. Kung gusto nyong attach sa akin, John chapter 15 pa rin po tayo, ha? Kung gusto yung dikit-dikit na sakit ng ganyan, nako, expect nyo na yan. Kapupuotan nila kayo dahil una nila akong kinapuotan. In verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, di na po ako magpapa-amen. Sana po wala. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Magsabi nga po dito ang hindi taga-sanlibutan. We are not of the systems of this world. Sila'y napupuot sa inyo at dahil pinili ko kayo, dahil tayo naka-attach sa Kanya, ayan, ayaw nila sa atin. Napansin niyo po ba nung na-attach tayo kay Lord, saka naman tayo inaaway ng mundo? Kung kailan tayo nagsiseryoso kay Lord, saka naman tayo ginugulo ng mundong ito. Saka tayo nakakaranas ng suffering, maraming sufferings. Nandiyan yung aawayin ka ng mga katrabaho mo, pag-iinitan ka ng boss mo, kung estudyante ka dahil hindi ka sumasama sa mga bisyo nila, pagtitripan ka na nila, yung hindi ka na sumasali sa mga marites, kaya ikaw ngayon ang mamarites nila. Ang tawag doon ay kapag nagseseryoso ko kasi kay Lord, talagang mararanasan mo yan, may suffering. May dinidetach sa'yo. Kaya kapag nararanasan mo yan, manalangin tayo sa Diyos, Lord, ba't parang ganun na sila sa akin? Dinidetach mo na ba sila, Lord, sa akin? Kaso Lord, jive ko sila eh. Yun nga yung suffering, yun nga yung mahirap. Lord, paano yung kita ko? Ang lakas ang kita ko dun eh. Kahit na medyo illegal, malakas talaga kita eh. Tawag dun is pruning. Sabi nga po ulit, pruning. Tandayan na nilalayo na tayo ng Diyos sa ganyang bagay at tao para tayo'y lalong lumago. Kasi hanggat naka-attach sa yan, sisip-sip yan ng sustansya sa iyo, kaya hindi ka makalago-lago. Pero kapag yan, pinaalis natin yan sa Diyos, pinaprune natin yan sa Diyos, we have the potential, sabi ko nga po sa inyo, we can have the potential to grow in our faith.
Kaya ang tanong, nararanasan mo ba ang pruning ngayon sa buhay mo? Do we really experience now that God is pruning us? Kung nararanasan mo yung kapatid, may mga suffering kang nararanasan. Well, you are growing. You will start to grow. Baka hindi talaga agad-agad. It takes time. Pero huwag tayong maiinip. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Kasi at the right time, mamumunga tayo, lalago rin tayo. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ng Diyos. Kaya ang dalangin ko po ng biyaya at pagpapala sa ating lahat. Maging kagalakan po natin sa Diyos ang pruning o suffering. Amen. Na ating nararanasan. Dahil itong paraan ng Diyos. This is the process of God para tayo lumago. Kailangan yan talaga. Magtitiis po talaga tayo. Kaya huwag na tayong magtaka minsan kung bakit may ganyan, bakit may ganon. Tawag po doon, pruning. Sabi nga po ulit, pruning. Suffering. Paano ko ngayon susukatin? Yan po yung una. Kaya sana po, ma-enjoy natin yan. Katulad ng sinabi sa James chapter 1, yung magalak kayo kahit kayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng kapagsubukan sa buhay. Amen. Tawag doon, magalak tayo kasi bakit? Uy, pinapalago pala ako ng Diyos ngayon. Dinidetach na ako ngayon ng Diyos. Kaya be joyous with that. Amen. Oh, minsan hindi talaga masarap pero that's the process of the Lord. Pangalawang sukatan. So that's the process. Kaya titignan mo ngayon, nasusurvive ko na po ba? Kinakaya ko na ba? Na-enjoy ko na ba ang pruning ng Diyos? If yes, you're starting to grow now. Pangalawa, paano ko ngayon susukatin ang aking spiritual growth? Suffering, una. Pangalawa, submission. Sabihin nyo nga po, submission. Isa pang responsibilidad natin para tayo lumago, magkaroon, ma-develop sa atin yung character of being submissive. In John chapter 15 verse 10, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Si Jesus mismo, obedient siya, naging submissive siya sa kanyang Ama. Kahit anong sabihin ng kanyang Ama. Kaya di po ba, nung sa Garden of Gethsemane, siya ay talagang, lungkot na lungkot sa kanyang daranasin na hirap. Pero sabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Yung tinutupad ko, Lord, kailangan matupad ko ang kalooban mo, yung utos mo sa aking buhay. That is being submissive. Ang sabi ni Jesus, we are connected to God's love kung tayo'y sumusunod sa kanyang mga utos. Minamahal ng Diyos ang mga sumusunod sa kanya. Amen. God loves those who are really obeying Him. Ang tanda ng may spiritual growth na isang Kristiyano ay nagiging submissive ito o masunurin ito sa Word of God. Marami po sa mga Kristiyano ngayon, ang dami nang napapakinggan na Word of God. Kaso, walang pagtupad. Yan ang mahirap. Pinapakiramdaman lang ang Word of God kung masarap sa feeling. Ay, parang masyadong galit si pastor. Parang hindi ko feel yung sinasabi niya sa akin. Hindi ko pinapakiramdaman lang, di naman ginagawa. Pero hindi ito ginagawa. Kaya walang growth at bunga. Sabi po sa James chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Patay ang faith kapag hindi tayo nagiging submissive na sumunod. O hindi natin ito ginagawa. Sa patay po ba may lumalago? Wala. Sa patay po ba may namumunga? Wala. Kaya walang growth kung ang faith natin, wala siyang kasamang pagsasagawa. Wala siyang kasamang submission na tinatawag. Maghanap ka po ng taong lumago, sila po yung taong masunurin. Niwala po ba kayo doon? Yes. Lalo na sa ating spiritual. The more na nagiging submissive tayo sa will ng Diyos, sa utos ng Diyos, the more na tayo ay lalago. Pare-pareho lang po kasi ang tayo ng discipline na sinusunod. Maniwala po kayo dito. Wala naman pong bago. Mga pastor, ating senior pastor, tayo pong lahat dito, iisa lang, pakita mo nga. Iisa lang tayo, praying, yan. Pare-pareho lang po tayo dyan. Praying, pananalangin, Bible reading, yan yung devotion po natin. Meeting, yan yung mga fellowship, worshiping, giving, evangelizing, serving, learning, pag-aaral, kailan po tayong matuto. Lahat po yan, ginagawa po talaga natin dapat. Wala naman pong bago, wala po kaming espesyal ng talagang parang secret recipe para kami ay lumago. Yan lang din po.
Kaya kapag po makikita ninyo yung mga life group leader niyo, pinipilit kayo sa mga bagay na yan, ang tawag po dun, pinapalago kayo. Kasi yan din naman po yung kailangan talagang lumalago din sa amin. Wala naman pong secret formula. Lahat ito ni-reveal na ng Diyos dahil grasya niya ito sa atin. Ngayon, nasa sa atin na lang ngayon, if we will be submissive to that responsibility. Kung tagal tayo, magiging masunurin tayo sa mga responsibilidad na yan. Ang taong malago at taong nais lumago, pareho lang ng discipline na sinusunod. Kasi itong sinabi ng salita ng Diyos sa dapat na ginagawa po natin na matapat. Sinabi bang mag-pray tayo sa Word of God? Yes. Tanong, ginagawa mo ba? Sinabi bang mag-devotion? Yes. Tanong, ginagawa mo ba? Sinabi ng Lord, mag-meeting, mag-fellowship, attend ka ng mga life group. Yes, sinabi yan ng salita ng Diyos. Ang tanong, ginagawa mo ba? Always, kailangan buhayin natin yung ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na yan. Kasi yan ang kalooban ng Diyos. God cannot be understood by logical reasoning, but only by submission. Ang Diyos daw po, hindi natin pwedeng unawain ng logical mind, ng natural faith. But maiintindihan lang natin ng Diyos kapag sinusunod natin siya. Kaya kung nagtatanong ka ngayon, bakit kailangan mo mag-pray, mag-devotion, mag-meeting, mag-evangelize, mag-fellowship, mag-giving, gawin mo siya at maiintindihan mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. I really dare you. Minsan di natin nauunawaan, ba't naman nila ginagawa yon? Ba't naman kailangan nagbibigay pa ng 10%? Next month, anniversary po natin, harvest po tayo ng ating mga first fruit. Bakit naman kailangan nagbibigay pa ng mga first fruit? Bakit kailangan sumunod sa ganong utos? To really give you the answer, do it. Gawin mo, makikita mo ang bunga niyan sa buhay mo. At talagang hahanapin mo na yun lagi. Amen. Kapag nag-start ka mag-daily devotion, ay tignan ko lang kung di mo talaga yun hanapin araw-araw talaga. Alam niyo po yan, sa una talaga yung submission natin, nagiging enduring yan eh. Alam mo yun, tinitiis talaga natin na kahit napipilitan, okay lang. Pero alam niyo po, maganda sa enduring, nagiging siyang enjoying. Tama. Yung enduring mo muna, tiis-tiis ka muna talaga eh. Kasi di naman talaga tayo used sa ganyan. Wala tayong panlasa dyan. Pero kapag ginawa mo siya, naiintindihan mo na siya, nagiging ng enjoying. Ang mahirap, kapag hindi mo siya ginagawa, puro ka reasoning. Di ba? Sabi mo, ano yun yung mga katabi, sabi mo, ganun ka ba? Puro ka ba reasoning o enjoying ka na? Sige, tanungin niyo po yung katabi mo, reasoning ka ba ngayon o enjoying ka na? Sa mga disciplines, sa mga human responsibilities po natin na yan. Yan tanong po ngayon sa atin, nagiging submitted ba ako sa salita ng Diyos? Madalas yan din ang ating kinukulit sa ating mga leader, sa atin. Di po ba? Kaya sinusunod natin sila. Pangatlo, yan po yung pangalawa, submission. Dalayan ko po ng biyaya at pagpapala, masumumpungan po tayo ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga salita upang dumaloy sa atin ang biyaya ng paglago at pananampalataya. Amen. Sige po, palakpakan po natin dito ang Diyos. Pangatlong bagay, paano ko ngayon susukatin ang aking spiritual growth? Una, suffering. Pangalawa, pagiging submission, pagiging submissive. Pangatlo, service. Kapag po itong mga tatlong bagay na ito, actually marami po yan. Hanggang 3 lang po ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon. Makikita natin, kapag lumilitaw na kaya mo na mag-serve, kaya mo na mag-suffer, kaya mo na maging submissive, meron ng growth. Nasabi sa John 15:12-13, ito ang aking utos. Sabi ng ating Panginoon Jesus, pagmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Jesus offered His life to serve His disciples. Di po ba? Ano yung nakita natin na ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ng paa ang mga disciples. Alam niyo po, sa panahon noon, ang paglilingkod na ginawa ni Jesus is very low. Sobrang baba. Kasi talaga noon, wala namang katulad dati nakasapatos. Kaya kahit minsan malinis yung pagpaan natin kapag nag-travel tayo. Noon, sandalias lang, di naman covered, kaya ang dumi-dumi talaga. Ginagawa yan ng mga pinaka-lowest ranking na servant. At minsan, eto po, yung mga Hudyo, hindi nila ginagawa talaga yon.
Kasi sobra talagang baba, sobrang degrading sa pagkatao nila kahit mga alipin lang sila. Hindi ginagawa ng mga Diyo, pinapagawa yun do'n sa mga yung mga captive na mga ibang, lahi. Mga Ethiopian, mga ganyan, yung mga black. Sa kanila pinapagawa yung mga yon. Kasi sobrang degrading. Pero ang ating Panginoong Hesus, ginawa niya yon sa kanyang mga disciple para ipakita, sabi niya, para ipakita ang kanilang dapat tularan na sila kailangan maglingkod sa bawat isa. Ang sabi niya, in John chapter 13, verse 14 to 15, dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas sa inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. You must serve one another. That's your growth. Ang sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Mahirap ito, lalo na sa panahon po natin ngayon na mataas ang natawag natin entitlement. Di po ba? Naririnig natin yan madalas. Ayaw nila ng pakiramdam na parang mababa sila, kumpara sa iba. Ayoko ng gano'n, gusto kong mataas dun ako sa ano, sila na lang yung mababa. Entitled tawag do'n. Pataasan po kasi ngayon, di po ba? Makikita mo ang buhay ng taong lumalago sa pananampalataya kapag nagagamit na ang buhay niya para sa iba. Isa yang marka ng buhay natin ay lumalago by faith if you are really using it, to serve others. Hindi po kasi biro maglingkod sa iba. Amen po ba? Magsabi nga po dito ang naglilingkod. Amen. Sa naglilingkod kasi naglalaan ka ng panahon, naglalaan ka ng lakas, naglalaan ka ng kayamanan. Minsan nga, pati talaga buhay mo na, nilalaan mo na sa kanila eh. Hindi po biro ang maglingkod. Kaya kapag nakakapaglingkod ka na, that's one mark that you are really growing. Ngayon, tanong, ang tatlong ito ang hinahanap na bunga ng Diyos sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya. Una, suffering. Pangalawa, submission. Pangatlo, service. Ngayon tanong, alin na po dyan ang nakikita na sa mga buhay natin? Alin na dyan? Sir, paano nahihit na yung suffering? Yung service na lang, pastor, kulang. Tandaan po natin, God's grace is always sufficient and efficient kung may kulang pa sa ating paglago. Kaya kung may kulang pa, baka may pumipigil po sa atin. Dito po ako magtatapos. Lagi po natin titignan ang ating responsibility sa ating paglago will always be challenge. Sabi nga po, challenge. Lagi yung isusubok, talagang gusto mong lumago at tinatanggap mo ang grasya ng Diyos sa paglago. Ano-ano mga pumipigil sa ating paglago? Dito po ako magtatapos. 4 na mabilis. Parable of the sower, yung nabanggit ko po kanina. Talinhaga ng manghahasik. Again, the growth, again, ng faith, hinahalin tulad ito na naman sa pagtatanim. Una, yung tatawag nating, ano man pumipigil sa ating paglago? An unreceptive heart. Sabi nga po, unreceptive heart. Ang sabi po sa Matthew chapter 13, 18 to 19, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, he received the message, the word of the Lord, saan nanggagaling ating faith, ngunit hindi naman niya yun inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. The hardened heart hears the word, napapakinggan ang mga salitang ito, but doesn't understand or accept it in his life. Di naman niya talaga gustong unawain at ayaw niyang tanggapin yun sa kanyang buhay. Hadlang po yan para tayo ay mapigil sa ating paglago. Matinding kalaban yan sa ating paglago sa pananampalataya. Alam niyo po yung ang yaman-yaman ng Word of God, tapos ayaw mo itong unawain at tanggapin. You have an unreceptive heart. Pangalawa, the shallow heart. Sabi po sa Matthew 13, 20 to 21, o yung mababaw na, kanina unreceptive, yung ayaw tumanggap. Ito shallow, ito yung mababaw na puso. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang mga taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. Ngunit, in verse 21, kaso, okay, he hears, and he really enjoy it, tinanggap niya, hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian, the shallow heart, okay, meron ng suffering at pagsubok dahil sa mensahe. And regarding to the word and his application, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Some receive God's word with joy, but their faith is shallow. They fall away when trials and persecutions, difficulties come. Talagang nalalaglag sila kapag nakarinig ng word. Enjoy naman eh. Kaso kapag mahirap na, wala na si word.
Yung ang saya-saya mong makinig ng word at mag-worship pero umaayaw ka kapag may suffering na. May gano'n. Kaya yan yung pumipigil sa atin. Kaya sana po mag-growth po tayo diyan at talagang makita yung ating paglago sa ating mga buhay. Pangatlo, yung tinatawag natin the distracted heart. Ito yung ang daming distraction sa kanyang buhay. Matthew 13:22, ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, again, the system of this world, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong yun. Wala tuloy growth, wala tuloy fruit na nakikita. Ito yung puno ng alalahanin, nakikinig ng word, ang daming inaalala. Inaalala ang mga bagay dito sa mundo habang nakikinig dito. Ang daming priorities, pero wala dun si Lord. Ang tawag dun, talagang distracted ang kanyang puso. Hinahayaan nila makontrol sila ng alalahanin sa buhay. Pang-apat, ito na po yung huli. Sana ito po tayong lahat. Sana, dalay ko po na biyaya at pagpapala, hindi tayo maging yung unreceptive, yung ayaw tumanggap, hindi tayo maging shallow, yung masyadong mababaw, hindi rin po tayo maging distracted. Parang dali natin ma-distract, kaya yung word agad, tanggal. Nawa po maging ganito tayo, the fruitful heart. Sabihin nyo nga po, the fruitful heart. In Matthew chapter 13, verse 23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa, ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito'y namumunga ng sagana. Yes, they hear, inuunawa ito na mabuti at ginagawa. May tig-100, may tig-60 na po, at may tig-20. Ito yung tao na ang laki ng potential na lumago sa kanyang faith. Tinatanggap niya ang word, inuunawa niya ito, at sinasapamuhay niya ito. Ito yung taong nakakaunawa ng grasya ng Diyos at alam niya ang responsibilidad niya para lumago at mamunga. Ito yung kayang magbata ng sufferings. Ito yung laging nagpapasubmit sa Word of God. Ito yung handang ipaglingkod ang buhay para sa iba. Yan ang taong matabang lupa. The fruitful heart. Ngayon ang tanong, alin po sa apat na to ang nagre-represent ng buhay mo ngayon? Are you being unreceptive? Are you being shallow? Are you being distracted? Isa ka na ngayong fruitful heart. Meron ka ng fruitful heart. Dalayan ko po ng biyaya at pagpapala, pagkalooban po tayo ng grasya ng Diyos para lumago. Amen. Grace of God, always sufficient. Ang yaman po niyan. Hindi nagkukulang yung Diyos dyan. At dahil dito, maudyukan tayo na maging responsable upang maging mabunga tayo sa kanyang harapan. Dito po ako magtatapos. Tayo pong lahat ito ngayon. Ang mahirap, kapag napipigil po ang paglago mo, ito po yung mahirap talaga eh. Tulad ng introduction ko kanina, balik ka na naman sa simula. Ang hirap po nun. Kapag nauudlot yung paglago mo sa Diyos, start all over again ka na naman. Treat every moment of hearing God's word as a once-in-a-lifetime opportunity. Amen. Tratuhin mo daw ang salita ng Diyos na naririnig mo na once-in-a-lifetime opportunity. Para hindi ka mabakante dun sa paglago mo. Para hindi ka mapigil sa paglago mo. Amen po ba? Para patuloy ang paglago natin sa grasya ng Diyos. Sige po tayong lahat ay umawit. Tiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nagkagaling sa'yo. Ako'y natitiwala sa'yo. Oh,
Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po kami magtitiwala sa inyo, Panginoon. Because your grace is always sufficient in our life, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa dakilang biyaya mo ito sa amin, Lord, ng pag-grow, ng paglago, Panginoon. As we understand it now, Lord, it's by your grace, and we have the responsibility now to really grow it. Lord, patuloy mo nga pong dagdagan ang aming pananampalataya sa iyong mga salita. Dagdagan, udyukan kami nito, Panginoon, na sumunod lagi sa iyong mga salita. Lord, kahit minsan may hirap, may suffering talaga, Lord. Ang daming pruning, ang daming kailangan alisin sa aming mga buhay. But Lord, hayaan mo po, Diyos, enjoy namin yun. Kahit sari-sari pa rin ito, Panginoon, ng mga problema. We will enjoy it, Lord God. Dahil alam po namin sa pamamagitan nun, O Diyos, palalaguin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Salamat po aming Diyos. From now, Lord, gaya po ng aming application, we will treat your word, Lord God, as a once in a lifetime opportunity to obey it upang ang aming growth ay hindi mapigil, upang ang aming growth spiritually, Panginoon, ang aming paglago sa aming pananampalataya ay patuloy, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Makita mo, Panginoon, ang mga bunga nito sa amin at patuloy itong mamunga ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, aming Diyos. Patuloy ang kaluwalhatian, karangalan, kasi po namin tinataas. So po aming dalangin naman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ipo muna tayo. Tunay nga po sa umagang ito, salamat sa salita ni Lord. Sabi nga po sa kanyang mga salita kaninang nating narinig. Paano ba tayo lumago? No, sa ating buhay pananampalataya. Sa umagang ito, apply po natin. Paano po ba tayo lumago pagdating po sa pagbibigay kay Lord? Sabi nga po kanina ni Pastor James, siramin ko lang po, no? Kung meron po ba tayong unaccepted heart, shallow heart, or nandun po yung mga distracted sa ating mga puso. Kaya hindi po tayo nakapagbigay kay Lord. Pagkus, ngayon po natin kay Lord na magkaroon po tayo ng fruitful heart. No? Kasi ang lahat ng iyon po ay galing sa ating Diyos, kaya walang dahilan upang hindi po tayo magbigay kay Lord o ibalik yung para sa Diyos. Kaya sa umagang ito, hawakan na po natin ang ating mga handog at ika po, tayo po ay tumayo. Patuloy po tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa kanyang biyaya sa atin. Minsan pa, Lord, ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Ama, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Pastor James. O God bless. O God, patuloy ng karunungan, katalinuhan para sa kanya, Lord God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Kaya, Lord, sa umagang ito, humingi po kami, O Lord, ng pusong marunong sumunod. Pusong marunong sumapit, O God, sa lahat na ipinag-uutos mo po sa amin. Na, Lord, sa pagdating po sa pagbibigay, O Lord, maibigay po namin ang tapat yung para sa iyo, Lord God. Yung po yung nais mo po sa amin, na sundin po yung nais mo, God. Thank you, Lord. Nawa sa umagang ito, dalahin po namin pagpapala mo, O Diyos, sa bawat isa. Maging, O Diyos, mga kapatid po namin na patuloy na ibinibigay nila kanilang puso, ang mga ikapo po nila ng tapat, Panginoon, O Diyos, sa iyo, Lord. Bless mo po, O God. Siksik, liglig na umaapaw na pagpapala sa buhay po nila. Maging, O Diyos, mga kapatid po namin na hindi pa po nakakasunod, Lord. Dalangin po namin pagpapala po na iparanas po po, O Diyos, sa kanila kung gaano ka po kabuti, Lord God, sa bawat buhay po.
Thank you, Lord, sa umagang ito. Maging o Diyos, dalangin po namin sa buong linggo naming buhay. Humingi po kami ng patnubay sa iyo, Lord, pag-iingat, protection, ipagkaloob mo po sa bawat isa, Lord God. Thank you, Jesus. Bless mo po, Lord God, sa umagang ito, ang aming pagkatay sa offering na walang patuloy mo pagpalayo, Diyos, magamit po sa iyong kingdom dito po sa lupa, Panginoon, sa iyong ministeryo dito sa lupa. Salamat po, Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng puri. Salamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na buhay. Amen and amen.